What's up, KG? May mga taong mukhang walang pera, simple manamit, hindi mahiling mag-flex. Pero pagdating ng ilang taon, sila pala ang unang nakakabili ng bahay, negosyo o may malaking ipon. Samantalang yung laging mukhang may pera, minsan hanggang ngayon paycheck to paycheck pa rin. Bakit nangyayari yun? Pag-usapan natin. Let's go! May isang klase ng yaman na hindi mo makikita sa bank account. Hindi rin makikita sa bagong cellphone. Hindi rin sa mamahaling motor. At lalong hindi sa social media. Pero ito ang klase ng yaman na pwedeng magbago ng future mo. At ang nakakagulat, habang bata ka pa, mas madali mo itong buuin. Pero karamihan, hindi nila napapansin. Isipin mo, dalawang tao, ang parehong kumikita ng 500 kada linggo. Si person A kapag may ekstrang pera, lagi may dahilan para gastusin. Andyan yung online shopping, sugal, random na pagpili. Iniisip niya, bata pa naman ako, mamaya na ang ipon. Normal lang naman yan. Ganyan din halos lahat. Pero si person B, hindi rin mayaman, hindi rin mataas ang sweldo. Pero kada linggo, may tinatabi siya kahit 100 pesos. Hindi dahil marami siyang pera, kundi dahil gusto niya magkaroon ng choice sa future. At dito nagsisimula ang invisible wealth. Hindi ito malaking pera, habit ito. Maraming tao ang iniisip, kailangan mo munang yumaman bago ka mag-ipon. Pero ang totoo, baliktad. Nakakapag-ipon ang tao dahil natuto siyang mag-ipon bago pa siya yumaman. Malaking pagkakaiba yon. Kasi kapag wala kang habit, kahit tumaas ang income mo, tataas din ang gastos mo. Napansin mo ba? May mga taong lumaki ang sweldo, pero parang walang nangyari. Bakit? Kasi hindi income ang problema, lifestyle ang lumaki. Ito ang hindi madalas itinuturo sa school. Ang pinakamalagang asset ng isang bata, hindi pera, oras. Kapag 20 years old ka, may advantage ka na hindi mababalik kapag 40 ka na. Panahon. Kahit maliit ang amount, mahalaga ang panahon para lumago. Para ka nagtatanim ng puno, hindi agad bunga ang nakikita. Pero habang tumatagal, mas lumalaki ang reward. Halimbawa, may dalawang magkaibigan, parehong gustong yumaman. Si Juan, naghintay muna ng malaking sweldo. After 5 years, saka pa lang siya nagsimula. Si Mark, nagsimula agad, kahit maliit. Hindi pareho ang laki ng hinuhulog nila, pero mas malaki ang chance na mauna si Mark. Hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil mas maaga siyang nagsimula. Time ang nagtatrabaho para sa kanya, hindi ang pera. Isa pang invisible wealth, financial discipline. Ito ang kakaya magsabi ng hindi muna. Hindi lahat ng sale, kailangan mong bilhin. Hindi lahat ng trend, kailangan mong sabayan. At hindi lahat ng gusto, kailangan mong makuha ngayon. Alam kong mahirap, lalo na kapag nakikita mong parang ang saya ng ibang tao. Pero tandaan mo, ang social media, pinapakita ang gastos, hindi ang utang. Pinapakita ang bagong sasakyan, hindi ang buwan ng hulog. Pinapakita ang success, hindi ang stress. Real talk, mas madaling magmukhang mayaman kaysa talagang maging financially stable. At maraming nalulugi dahil gusto nilang magmukhang successful. Maraming milyonaryo ang simpleng mamuhay. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil alam nilang ang bawat perang hindi ginagastos. May pagkakataong kumita pa sa hinaharap. Yan ang mindset difference. Ngayon ang tanong, ano ba ang pwede mong gawin kung beginner ka pa lang? Simple lang. Hindi mo kailangan ng malaking pera. Hindi mo kailangan maging expert. Pwede kang magsimula sa maliit na habit. Halimbawa, kung kaya mong gumastos ng 100 pesos sa isang bagay na mabilis mawala, paano kung minsan itabi mo naman yun? Hindi araw-araw. Hindi rin kailangan pilitin. Ang importante, masanay kang unahin yung future self mo. At kapag nabuo mo na ang habit na yon, doon ka pwede maghanap ng paraan kung paano palalaguin ang pera mo. Doon na pumapasok ang iba't ibang investment. Kasama na rin ang crypto. Pero tandaan, hindi crypto ang unang hakbang. Habit muna. Kasi kahit pinakamagandang investment pa ang gamitin mo, kung wala kang disiplina, mauubos ka rin. Sa honest opinion ko, hindi ako naniniwalang yayaman ng isang tao dahil lang sa isang coin o token. Dahil sa isang investment. Mas naniniwala ako na yumayaman ng tao dahil sa tamang habits. Strength ng ganitong mindset, hindi siya nakadepende sa market. Kahit bull market, may sistema ka. Kahit bear market, may sistema ka pa rin. Ang weakness nito, hindi ito exciting.
Walang instant result. Walang overnight success. Pero ito ang klase ng strategy na mas tumatagal. Kaya gusto kong tanungin ka, kung bibigyan ka ng choice, magmumukhang mayaman ka ngayon o magkaroon ng invisible wealth na magpapayaman sa iyo in the future? Anong pipiliin mo? Comment mo dyan sa baba. At sa susunod nating video, pag-uusapan natin kung paano mo sisimulan ang maliit na ipon at paano ito pwedeng lumago nang hindi mo kailangan maging full-time trader. Kung may natutunan ka, don't forget to like, subscribe at i-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan. Game on!